Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, langit sa haring natin. Purihin luwa ating biyaya, pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Alleluia, alleluia, gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dologin, dologin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na mawain. Angeles sakay taasan na pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal sakdal, napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang kanilang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga,
mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kalwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwidbaga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon, purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo, purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan, purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng bunga ng ating mga labi. Awitin po natin ang bilang 13 sa atin pong mga inaryo. Gumising kang natutulog, magbangon sa mga patay, liliwanagan kaniya kung sa Diyos ay pasako. Pumasok, gumawa, umas at maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Bukas ay huwag ipaghambog, ang buhay mo ay marupok. Tulad sa singaw lilitaw, ngayon ay pumasok. Pumasok, gumawa, umas at maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Si Kristo ay dumarating, ganti niya'y sa atin, banal niya'y bubuhayin, sa may lilipulin. Pumasok, gumawa, umas at maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Mga randay na mamalas, sa matay nagliliwanag, lindol
Maliligtas, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri sa Panginoong Hesukristo. Numero 179 ang atin pong susunod na aawitin. Ang mahirap na dinig ni Jesus ay narinig sa malayong dako ng tuwa at pag-ibig. Ako'y pinupukaw sa ating pagkakaibig. Upang ako sa Kanya'y malapit. Siya ay tumatawag, nag-anyaya sa lahat. Tayo'y hindi kaya't ng boses niyang mabanayad. Halina at lumapit kay Jesus nating ibig upang sasala ay mabilis. Na ako ay gisingin sa aking kasalanan. Pusong tigip sa lay kanyang binihison. Siya sa akin ngayon'y laging umaalalay. Dahilan sa Kanya'y mabubuhay. Siya ay tumatawag, nag-anyaya sa lahat. Tayo'y hindi kaya't ng boses niyang mabanayad. Halina at lumapit kay Jesus nating ibig upang sasala ay mabilis. Sa Kanyang mga aral ako'y laging susunod. Pagkat siya'y akin at ako'y Kanyang lubos. Ako ay pinalaya sa salang pagkagapo.
Diyos. Ito'y tanda ng Kanyang paghirap. Siya'y tumatawag, nag-aanyaya sa lahat. Tayo'y hindi kaya ng boses niyang mabanayad. Halleluya! At lumapit kay Jesus nating ibig upang sasala ay mabis. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kami, una po sa lahat, dito po sa iyong maliit, maralita, dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Gayon din po sa bawat tirahan ng aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng tahanan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at sa bawat tirahan ng mga lalaki at mga babae, na sa buong sanglibutan ay kinakalap mo po mula sa karamihan, na sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo po sa huling araw, tinatawag mo rin po sila at inilalagay sa iyong banal na kawan. Itinuturing mo po na aming mga kaibigan, nakikinig din po at nakikipag-aral, sumasamba sa iyo pong banal at malinis mo pong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ama, pagkatapos pong nangagkaisa ang aming puso sa Espiritu, nagpailang lang kami ng awiting nanggaling sa kaibuturan ng aming mga puso, na sumasamba at lumuluwalhati sa marilag mo pong pangalang Kristo Jesus. Na bagaman hindi po marilag sa iyong pandinig ang aming mga tinig, lubusan po naming inaasahan at sinasampalatayanan na wala pong saway tinatanggap mo sa iyong banal na kaharian sa langit, at itinuturing mo po na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo, Ama, kung paanong ginugol namin ang 7 mga araw na nagdaan sa aming mga hiram na buhay. Kung kami po hindi pa rin nakakatugon sa kasakdalan at lubusang kabanalan na nais mo pong aming maisakabuhayan, sa Huwebes po ng gabing ito, Amang Banal, wag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po pakainin at painumin muli ang aming mga nangauuhaw na kaluluwa
at nangagugutom sa iyong katotohanan, ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang, sanhi po ng aming pagiging mga alabok ng putik po lamang. Sa Huwebes po ng gabing ito'y patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Panginoon po naming Hesus, sa Huwebes po ng gabing ito'y lubusan naming isinasamot ipinapakiusap na nawa po turuan, pakainin, pagkalooban mo po kaming muli ng marami pang mga kahiwagaan at karunungan ng iyong banal na kaharian sa langit. Kasangkapanin mo po lamang ang iyong hamak na lingkod. Linisin mo po sana ang kanyang puso, ang kanyang isipan. Banalin mo sana ang kanyang labi. Bigyan mo sana ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung ito po'y mapakinggan ng mga kinauukulan, tumubo po sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Magamit nilang lahat, Panginoon, na tulad sa isang tabak na may 2 talib, na kanilang ipampupuksa sa lahat ng suligi ng kadiliman at magiging tanglaw sa kaliwanagan, Ama naming Diyos, ng kanilang mga hiram na buhay sa araw-araw, makalakad sila na mayroong gabay hanggang sa mata mo nilang lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, maawa at mahabag ka po sana sa amin, na habang kami po nangakikinig ng iyong mga dalisay na aral, hipuin mo po kaming lahat. Pagalingin mo po ang bawat isa sa amin, lalo na nga po ang maraming sa amin pinasasapitan mo ng sari-saring mga karamdaman at mga suliranin sa buhay. Gayon din ang patuloy na sa aming nagsisitanda ng ngihina, at nalalaman naming nalalapit na rin ang araw ng aming mga kamatayan, katulad po ng iyong hamak na alipin. Gayon din po ng aking kabiyak si kapatid na Rosita, ang aking mga katulong tulad ni kapatid na Prospero at kapatid na Glenda, si kapatid na Ekspektasyon Valencia, at ang marami pa naming mga kapatiran, kaibigan, mga minamahal namin sa buhay, ng kanilang mga pangalay hindi na po nasasambitla ng iyong hamak na alipin. Lubusan po naming inaasa at sinasampalatayanan, sila man pong lahat ay hindi mo pagkukulangin ni pababayaan man. At sa Huwebes po ng gabing ito, manal kami lubos na dumadalangin at umaasa na pagkatapos na kami po ay iyong pakainin at painumin, kami pong lahat iyong babasbasan at bebendisyonan sa tanging pangalan mong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po ay atin na pong husayin ang ating mga sariling mga pakikinig. Tawagin na rin po natin lahat ng ating mga kasama sa loob ng ating tahanan. Charity must always begins at home. At kung mayroon na po tayong mga panauhin bago natin sila pauwiin, ipag-anyaya po natin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Panginoong Jesucristo, na ito po ang katotohanan na nais ng Diyos na mapakinggan ng lahat ng mga tao. Huwag po nating ikakahiya ang pangalang Diyos at Kristo Jesus, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat sa kanyang ikalawang pagparito, kung atin pong ikahihiya ang Panginoon, ay ikahihiya niya tayo. Hindi niya tayo papapasukin sa loob ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, kunin na rin natin ang ating mga banal na kasulatan at magpapasimula na po tayo ng ating sama-samang pag-aaral ng banal na aralin na inihanda ng Panginoong Jesucristo para po siya nating kainin at inumin
Katulad po sa isang napakamasarap na pagkain, at ang pagkain ito ay spiritual. Hindi po ito napapanis, katulad ng mga kinakain ng lupang katawan natin, na ito'y dumadaan lamang sa ating lalamunan patungo sa ating tiyan at pagkatapos po ng ilang oras ay inilalabas natin at napapasawalang kabuluhan. Datapwat, ang mga salitang ito po ay tumatagal, hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang doon sa ipinangangako ng Panginoon, na kung tayo magtitiis hanggang kamatayan sa pakikinig at pagsunod, magkakaroon tayo ng buhay, yaong tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. Pasisimulan na po natin ang ating banal na paksa. Buksan na po natin ang aklat ng Exodus Kapitulo 20 at versikulo 5. Sa kanya pong ikalawang bahagi, ganito po ang sinasabi. Pabayaan po ninyo na akin munang basahin sa Bibliang Ingles na pinanggalingan. Visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Ito po yung sa Ingles. Sa Tagalog po, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ika-3 at ika-4 na salin ng lahi ng mga napopuot sa akin. Dito po ay ibig ng Diyos na ating unawain, dinadalaw po ng Diyos ang katampalasanan ng mga magulang. Alam naman natin, lahat ng tao nagkakasala. Tayong mga magulang, hindi po tayo makapagsisinungaling sapagkat tayong lahat, hindi po tayo nakakapagpigil sa paggawa ng mga kalikuan o mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. At ito raw katampalasanan na nagagawa natin ng mga magulang, ito pala dinadalaw ng Diyos sa ating mga anak hanggang sa ika-3, ika-4 na salin ng mga lahi ng ating mga anak. At ang wika nga po rito, ng mga napopuot sa akin. Ang ibig lamang pong ipakilala dito ang lahat ng tao na gumagawa ng katampalasanan, nangangahulugan lamang na napopuot sa Diyos. Kapag ang isang tao hindi gumagawa ng katwiran, yun nagpapahayag na yung taong yaon napopuot sa Diyos. Na kung liliwanagin nga po natin, pag tayo'y lumiko ng landas ng Diyos, yun pagsalangsang, paglaban, pagkapuot sa Diyos, na dapat sana sinusunod natin. Kaya nga para maliwanagan po natin ang una nating itatanong, ano nga po baga ang tinatawag na katampalasanan? Ito po malalim na wikang Tagalog. Katampalasanan. Na nang ito nga isalin sa Bibliang Ingles o pinagkunan natin ng Tagalog, visiting the iniquity. Iniquity. Ano bang ibig sabihin ng iniquity? At bakit nga po ito ay mahalaga na ating maunawaan? Pabayaan natin ang unang magpaliwanag, ang mga gumawa ng dictionary. At alam natin sa huling panahong ito, halos lahat ng bagay online na. Nung araw, bibili ka pa ng Webster Dictionary para magamit natin at makuha natin ang tinatanong natin na kasagutan sa ating mga tanong. Sa pagkakataon nga pong ito, libre na, bubuksan mo na lamang ang iyong computer. Ito nga po,
Ano ba ang tinatawag na iniquity sang-ayon sa dictionary na ginawa ng mga matatalinong mga tao? Ito po ang kanilang paliwanag. Iniquity is an immoral or grossly unfair behavior, a den of iniquity, wickedness, sinfulness, immorality, impropriety, and many more, etc. Ang dami pong kahulugan ng iniquity. Sa madalit sabi, anumang bagay na hindi diretso, anumang bagay na hindi timbang, hindi patas, ito po ay kalikuan, ito po ay kasalanan, ito po ay immoral, at ito po ay hindi karapat-dapat, impropriety. Yan po ang paliwanag sa dictionary ng mga tao. Ngunit, sa ngayon po sa mga banal na kasulatan, kunin natin ang sinasabi ni Propeta Mikas tungkol sa tinatawag na iniquity. Sa Mikas, Kapitulo 2 at versikulo 1, in English King James Version, Micah chapter 2 and the verses 1, woe to them that devise iniquity and work evil upon their beds. When the morning is light, they practice it because it is in the power of their hand. Sa Tagalog po, Mikas 2:1, sa aba nila na kumakatha ng kasamaan. Yung iniquity po pala ay kasamaan. Nagsisigawa ng kasamaan sa kanilang mga higaan. Na kung liliwanagin lamang ang mga manggagawa ng kalikuan o ng iniquity, kahit na po natutulog sa kanilang mga higaan, kahit nakahiga, nag-iisip ng masama. At pagliliwanag sa umaga at pagdating ng umaga, kanilang isinasagawa, kanila nang ginagawa yung kanilang kasalanan, sapagkat nasa kapangyarihan ng kanilang kamay. Ang mga nag-iisip pala ng masama, talaga po palang ito'y may taglay na kapangyarihan, kaya sila ay makakagawa ng masama. Ngayon, ayon naman sa mga apostol, na katulad po ni Apostol Juan, ano ang pagpapaliwanag nila sang-ayon sa kapanahunan ng bagong tipan? Hayaan natin si Apostol Juan sa kanyang unang aklat, 3:4. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan, ito po ang maganda sa bagong tipan na tayo. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang di naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sa Bibliang Ingles, sin is the transgressions of the law. Sa makatuwid, ang kasalanan, kapag hindi mo sinunod, ang kautusan, ano ba yung kautusan na tinutukoy? Kautusan po ng Diyos, una sa lahat. At kung meron tayong tinutupad pa na iba't ibang kautusan, merong kautusan sa loob ng ating bahay, utos ng ating mga tatay at nanay. Pag sinuway natin ang kautusan ng mga magulang natin, sumasalangsang tayo sa ating ama at ina. Kapag sinusuway natin ang utos ng gobyerno, alam natin yan. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, sa kanyang 13:1 ng Romanos, ang bawat isa ay gumalang, sumunod, kumilala sa bawat katungkulan, sa bawat kapangyarihan, sapagkat walang katungkulan o kapangyarihan na hindi inilagay ng Diyos. Kung natatandaan ninyo ang ating mga aralin, mga kapatid, ng mga nakalipas na Huwebes at mga Linggo, sa makatwid, ang anumang kautusan, kesa eskwela man, meron ding mga kautusan ng eskwela natin, may sinusunod tayong panuntunan,
sa komunidad natin, sa trafiko, sa loob ng tahanan, sa eskwelahan, sa koleyo, universidad, kahit na sa pagtawid natin ng ating lansangan, pag hindi natin tinupad yung mga reglamento, ang ibig lang sabihin ng kautusan ay reglamento. Ito po ay pagsalangsang sa kautusan. These are iniquity, these are sin, these are wickedness, these are immoral. Ang ibig lang ipakilala ng ating banal na paksa. Ngayon, mga tagapakinig po namin, sa ikapagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral, pagkatapos po na maliwanagan natin, una sinasabi ng mga gumawa ng Webster Dictionary o ng aklat ng mga diksyonaryo ng mga pantas ng mga tao, ang iniquity, ito nga po yung pagliko, ito nga po ay immoral, ito nga po ay impropriety. Sa madalit sabi, lahat ng taliwas sa ipinag-uutos ng Diyos at gayon din naman ng mga batas ng mga at mga palatuntunan ng mga tao, maging ng ating mga magulang, ng ating mga guro, sa lahat ng dako na ating kinaroroonan, ang lahat ng mga pagliko sa kautusan, ito po ay pagsalangsang na pinatunayan din naman po ng mga propeta ng matandang tipan na katulad ni Propeta Mikas at ng Apostol Juan sa kanyang unang 1:3-4 na ang lahat ng pagliko, ito po ay kasalanan. Sin is the transgressions of the law. Alin po baga naman ang pagsalangsang na maaaring magawa ng mga tao na ito po ay walang kapatawaran ayon sa Diyos? Pakinggan po natin ang ating pag-aaral sapagkat ito po ay tumatalakay sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa at gayon din ng ating mga anak, ating mga kabyak, ating mga mahal sa buhay at ating mga kaibigan. Sapagkat nalalaman po natin, lahat pala ng pagsalangsang, ito ay kasalanan. At alam din naman natin na merong pagsalangsang, na meron pong kabayaran at merong katubusan. Una na nga, yung mga pag nakagawa tayo halimbawa ng pagsalangsang sa kautusan ng gobyerno, halimbawa, tayo tumawid ng daanan, hindi natin nilakaran yung jaywalkers lane. Pag nahuli tayo, ngayon, ang taas na yata ng piyansa o ng tinatawag na multa. Pag nagmaneho tayo ng walang lisensya, kapag tayo ay gumawa ng anumang bagay na hindi ayon sa mga kautusan ng pamahalaan, may katampatang kaparusahan po iyan. May kapatawaran. Ngunit, sa ating pag-aaral, bakit nga sinasabi ng ating paksa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, versikulo 5 sa ikalawang bahagi, dinadalaw ko ang kasalanan ng mga magulang sa kanilang mga anak hanggang ika-3 at ika-4 na sali ng lahi. Ang ibig lamang sabihin, kapag tayong mga magulang nagkasala, yung kasalanan natin wala po itong kapatawaran. Na pati nga po, ang mga anak natin, hanggang ika-3, ika-4 na sali ng lahi, dinadalaw. Na ang ibig lang sabihin, pinarurusahan din sila ng Diyos dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Alin nga po baga naman ang pagsalangsang na maaaring magawa ng mga tao na ito po ay walang kapatawaran? Una po natin munang pakinggan ang ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa magandang katanungan nating ito.
Buksan natin ang Mateo, Kapitulo 12, versikulo 32. Ang sinuman, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita, ang sinuman na magsalita ng isang salita na laban sa anak ng tao, ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sinumang magsasalita laban sa Espiritu Santo, banal na Espiritu, ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating man. Aba, meron palang ipinakikilala ang Panginoon na kasalanang talagang kapag ito ay nagawa ng tao, wala pong kapatawaran. Kahit na sa darating pang kapanahunan, alin po iyan, ang tayo po ay magsasalita ng anumang laban sa Espiritu Santo. At sa unang bahagi pa nga ay sinabi niya, kung ang sino mang tao ay magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao. Dito po, merong ipinakikilala na anak ng tao. Pag ito raw ang pinagsalitaan natin ng masama, may kapatawaran. Pwedeng ipatawad sa atin, ilan ba ang pinakikilalang anak ng tao? Alam naman natin, meron dalawang uri ng anak ng tao. Ako, kayo, ang aking pamilya, aking mga kaibigan, kabag-anak, ang lahat ng tao, anak ng tao. Sa Biblia po, merong anak ng tao, yung literal na tao, at meron din naman po na anak ng tao ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkakaiba po ng Panginoong Jesucristo, siya po ay hindi tao. Ngunit, ang wika ng Biblia, nagkatawang tao. Pag sinasabing nagkatawang tao, hindi po tao na kamukha nating literal na tao. Ako tao, kayo tao. Pero ang Panginoon hindi, nagkatawang tao. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na ako'y nagkatawang tao. Pag sinabi ko yon, magagalit kayo at sasabihin ninyo na ako'y sinungaling. Paano ako magkakatawang tao? Tao na ako. Ang Panginoong Jesucristo, hindi po siya tao. Kaya nga, dito'y napakaliwanag kung kayo na aking mga kaibigan magsalita ng anumang laban sa akin, pwede ko kayong patawarin. At ito ay may kapatawaran. Maaari tayong patawarin. Pero, pag ang minura ninyo, ang pinagsalitaan ninyo, ang hindi ninyo sinunod, ang anak ng tao, mga kapatid, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, ito man po ay maaaring magkaroon ng kapatawaran. Bakit po sinasabing maaaring magkaroon ng kapatawaran? Ano ba ang kasalanang magagawa natin sa Panginoong Jesucristo na pwede pang patawarin ng Diyos? Pabayaan ninyo ang Panginoon ang magpaliwanag. Huwag kayong matataranta, mga kapatid. Talaga bang kung tayo man ay makagawa ng masama sa anak ng tao, sapagkat ang Panginoong Jesucristo hindi po siya tao. Sa Hebreo 3:6 ang wika ng banal na kasulatan, si Kristo ay gaya ng anak. Bakit sinasabing gaya? Likened to a son of God. Siya nga po ay nagkatawan tao para lumagay sa kalagayan ng isang anak ng Diyos. Sa 13:15 ng San Juan, iniwanan ko kayo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Nag-iwan ang Panginoon ng mga gawang kabanalan hanggang kamatayan sa krus para tayo gumaya sa Kanya at matawag din tayo na anak ng Diyos. At makarating din tayo sa langit. Sa makatuwid, ang Panginoong Jesucristo hindi tunay na taong-tao, siya po ay lumagay lang sa kalagayan ng isang hamak na tao. Kaya nga sinasabi rin sa Pilipos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10. Kaya naman binigyan siya ng pangalan na lalo sa lahat at higit sa lahat, para ang lahat ng tuhod
sa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig, sa lupa, luluhod sa kanyang pangalan. Kaya hindi ako kamukha ng Panginoon. Huwag kayong lumuhod sa akin. Sa pangalang Kristo Jesus lang, luluhod tayo. Bakit? Siya nga po ay Diyos na nagkatawan tao. At kung ang tao makapagsalita ng laban sa Panginoong Jesucristo, yung kanyang ginamit nang siya'y magkatawan tao, meron pang kapatawaran. Sa paanong paraan tayo patatawarin ng Panginoong Jesucristo? Lucas 23:34, totoo ba yan? At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ano ba ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo rito na hindi ginagawa ng Israel o ng mga Hudyo ng kanilang kapanahunan? Nang hingi nila kay Pilato, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Ay hindi nila nalalaman na si Kristo nga ang Diyos na nagkatawan tao, kaya may kapatawaran. Kaya dito sa 12:32, sinabi ng Panginoon, ang sino mang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao, sa Panginoong Jesucristo, hindi lang sinalita ipinapatay pa nila, pinapapako pa nila sa krus meron pong kapatawaran yon. Kung gustong patawarin ng Diyos, bakit? Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung nalalaman, kung sinasadya, may kapatawaran pa ba? Alin ba yung kasalanan? Ayon sa ating pag-aaral, nawala ng kapatawaran dahil sinasadya. Meron ba niyan? Buksan natin ang Exodus Kapitulo 20, versikulo 1. Itaas natin. At sinabi ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi 22 hanggang 5. Ako ang Panginoon mong Diyos, ang kausap ang mga Israelita. Yung nagkamali nga sa Panginoon, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo, hindi nila alam noon, kaya may kapatawaran yon. Itong babasahin natin, 21 ng Exodus, may kapatawaran pa ba ito? Sinabi ng Diyos ang lahat ng salitang ito, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. 2 at 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, ng ibang mga Diyos. Huwag kang gagawa ng ibang mga Diyos sa harap ko. 4 hanggang 5. Huwag kang, ipinagbabawal. At ito ba ginagawa o sinasadya na hindi gawin? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman. Ng anumang nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, seloso ang Diyos. Dinadalaw ko, ito nga ang ating paksa, dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin. Napakaganda ng ating pag-aaral. Kung sa Panginoong Jesucristo, nang magkatawan tao siya, naipapako natin siya sa cross. Hindi kasi natin nalalaman na siya pala ang Diyos na nagkatawan tao, may kapatawaran. Hindi ko alam ito naman, sinabi ng Diyos sa kanyang bayan, ako ang naglabas sa inyo sa pagkaalipin sa loob ng 400 taon sa Ehipto. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, ng ibang mga Diyos maliban sa akin. Iisa lang ang Diyos. At alam natin kung ano ang Diyos na ito. Ito po ang Diyos na walang laman at walang buto. San Juan Kapitulo 4, versikulo 4, 24, sa kanyang San Juan, sa kanyang Kapitulo 4 at versikulo 24,
ang Diyos ay espiritu, ang espiritu walang laman at walang buto. At ngayon nga, 23 ng San Juan din, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa Kanya na magsisamba sa espiritu, walang laman, walang buto at sa katotohanan. Kapag hindi mo sinunod yung kautusan na yon, at ikaw ay gumawa ng ibang Diyos, ibang mga Diyos, tulad ng sinasabi sa Exodus, huwag kang gagawa ng anumang larawan, nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng lupa, sa tubig, at ito ay iyong yuyukuran, at ito ay iyong paglilingkuran, talagang sinadya mo, ito po ay walang kapatawaran. At ito nga po ang ating paksa. Kaya nga po ito ay binangon sa atin sapagkat kung tayo gagawa ng ibang Diyos, kung tayo maglilingkod sa ibang Diyos, kung tayo po susunod sa mga larawan na inanyuan, wala po itong kapatawaran. Bakit nga walang kapatawaran? Isipin ninyo, yung sumpa sa atin, tayo ng mga magulang, naglingkod tayo sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyosan, gumawa tayo ng ibang Diyos. Ano ang katotohanan ng walang kapatawaran? Dadalawin ang ating mga anak hanggang ika-3 at ika-4 na salin ng ating mga lahi. Isipin ninyo yan? Wala lang kapatawaran yan. Kamukha nga sinasabi ng simbahang kinagisnan at ng maraming mga tao. Kapatid na si Rilo, hindi na po kami aalis sa iglesyang aming kinaroroonan. Bakit naman, ikako? Ito po ipinamana sa amin ng aming mga magulang. Ito po ang relihiyon ng aming mga lelong, ng aming mga lelang, ng aming mga tiyo-tiya hanggang sa aming ama at ina. Kaya wala nang katapusan yan sumpa na yon. Pagkatapos yung mga anak naman ng ating mga anak, yun din ang ipamamana ng mga anak natin sa kanila, tuloy-tuloy. Wala na pong katapusan ang sumpa ng Diyos. Yan po ang kasalanan na pinakamabigat, walang kapatawaran. Ang nalalaman mo na bawal magkaroon ng ibang Diyos, nalalaman mo, bawal ang magkaroon ng mga larawan na inanyuan na ito ay yung sasambahin, paglilingkuran. Kamukha nang nakikita nga po natin, tinuturukan pa ng kandila, nilalagyan pa ng mga sampagita, ipinagpuprosesyon pa, ipinagpipiesta pa, pinahahalikan pa sa mga tao, sinasamba pa. Meron pang mga napakapanatiko. Binihisan ko ika si Mama Mary. Dinala ko ika sa laundry, nilabhan, pinaplansya ko pa ang damit ni Mama Mary at ni Santo Niño. Sobra po namang napakalaking kapanatikuhan yan. Di ba nyo nalalaman yung ginagawa ninyo? Walang kapatawaran. Sangayon po sa ating mga pag-aaral, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ang atin pong maitatanong sa ikapagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral, pagkatapos po na maunawaan natin, kung tayo pala magkasala sa Panginoong Jesucristo, may kapatawaran pa kung hindi natin nalaman na siya nga ang tunay na Diyos. Kung nalalaman naman pala natin, tulad nga ng pagkaalam ng mga Israelita na napakasama pala ang magkakaroon tayo ng ibang Diyos, tapos magkakaroon tayo ng ibang Diyos, totoo bang merong gumawa ng ibang Diyos? Kayo na po ang nakakaalam, ayoko nang ulit-ulitin. Mga papa sa Roma ng simbahang Katoliko, ano ba ibig sabihin ng Vicarius Filii Dei? Kahalili ng Diyos. Vicarius Filii Dei, kahalili daw ng Diyos. Ang utos sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sinadya ninyo, tinadyakan ninyo ang Diyos. Inilagay ninyo yung Papa sa Roma, kahalili, Vicarius Filii Dei. At yung marami naman, sugong anghel.
Sinipa ang Kristo, yung obispo nila, ginawang sugong anghel. Ang Panginoong Jesucristo, ginawa nilang tao. Ngayon, ang atin pong maitatanong, itong mga ginagawang ito ng mga tao, ano ang ipinakikilala ng mga apostol na hindi nalalaman ng mga tao na naghahalili sila ng Diyos, ipinapalit nila yung kanilang mga leader? Sino ba itong mga leader na ito? Kamukha ng Papa sa Roma. Huwag kayong magagalit. Babasahin lang natin sa Biblia. Pabayaan natin. Si Apostol Pablo ang magpaliwanag sa 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 13 hanggang 15. Sapagkat ang mga gayong mga tao, ang tinutukoy po yung Vicarious Filii Dei. Yung nagsasabing kahalili sila ng Diyos. Yung nagsasabing mga sugong anghel sila ng Diyos. Yung mga nagsasabing mas matalino sila sa Panginoong Jesucristo, diksyonaryo sila ng Biblia. Sino ba ito mga taong ito? Pinalitan ng kaluwalhatian ang kapurihan ng nag-iisa at buhay na Diyos, na nagkatawan tao na siyang Panginoong Jesucristo. 2 Korinto 11, 13 at 15. Sapagkat ang gayong mga tao, talaga naman mga tao lang yun namamatay din, nagkakasakit, nagugutom. Ang gayong mga tao ay mga bulaang apostol, magdaraya na mga manggagawa na nangagpapakunwari na mga apostol ni Kristo. Mga fake. Yan palang mga Vicarious Filii Dei yan, mga sugong anghel na yan, mga fake pala yan, forfeit, kumbaga sa kwarta, gaya lang yan, katulad lang. Mga nagpapakunwari nga nagpapakunwari na apostol ni Kristo. Sino ba yung mga tao na yan? 11:14. Hindi katakataka, eto na, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Si Satanas po yan. Unahin mo yung Papa sa Roma, si Satanas yan. Pagkatapos yung Iglesia Apostolika Katolika Romana, nagkaroon ng mga anak yan, yung mga protestante. Kaya nga yung mga protestante, tingnan ninyo yung mga bubong ng kanilang mga kapilya, mga katedral, mga simbahan, may mga krus din yan. Yung mga pastor nila, nangakadamit, parang mga pare din yan. Ayan ang mga ministro ni Satanas na nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. 11:14 ng 2 Korinto. Hindi katakataka, sapagkat si Satanas man nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. 11:15. Hindi malaking bagay nga ng kanyang mga ministro, yan, mga protestante, yung mga anak niya. Ang kanyang mga ministro naman, magpakunwari na waring ministro ng katwiran, ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Pagkatapos nga sa simbahang Katoliko, naglabasan, sa simbahang Protestante, naglabasan naman, ang alin? Ang mga iglesia na itinayo naman ng mga tao. Ano nga ang ginawa ng mga iglesia tayo ng tao? Sugong anghel yung obispo namin. Paghiwalay kayo sa pamamahala ng obispo namin, sa impyerno kayo. Si Kristo tao, yung obispo namin, sugong anghel. Ayan po nangyayari sa ngayon. Ano po ba naman ang dahilan at ninais ng Diyos na ang talatang ito ay ibangon sa atin sa Huwebes po ng gabing ito? Bilang pahimakas o panghuling katanungan, bakit ba itinuturo sa atin, kapatid na Cirilo? Ito ba, ano bang kahalagahan ito at kailangan na ito ay mapakinggan ng mga tao, kumbaga maaari sa huling araw na ito? Ayon kay Apostol Juan, pakinggan natin, unang aklat ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 21. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Mag-ingat daw tayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit nga? Ba't ibinangon ang
talatang ito, ang paksang ito, mag-ingat tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ano mang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Bakit pinag-iingat tayo sa Diyos-Diyosan? Pabayaan natin ang mga propeta na katulad ni Propeta David ang magpaliwanag. Buksan natin ang aklat ng mga awit, Kapitulo 115, versikulo 2, mga kapatid, hanggang 8. Ganito ang sinasabi ni Propeta David, bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ito po ang nagsasalita si Propeta David. At inuulit lang sa atin sa huling araw na ito ang napakinggan ni David. Sinasabi ng mga ibang bansa, yung mga hentil, nasaan daw ang Diyos ng mga Israel? Saan ba naroon ang Diyos ng mga Israelita, ng mga Hudyo? Noon, no? 115:3, ang aming Diyos ay nasa langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ano ba ang pagkakaiba ng Diyos ng mga Israelita sa Diyos ng mga tagalabas ng Israel o mga hentil? 115:4. Kaya nga ibinangon itong paksa natin Ang kanilang mga Diyos-Diyosan, eto na, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay ginto at pilak, yari ng mga kamay ng mga tao. Tuloy natin, Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangakapagsasalita. Mga mata mayroon sila, hindi sila nangakakakita. Eto na ang pagkakaiba. Kaya ibinangon itong paksang ito. Huwag tayong gagawa ng mga larawan, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos. 115:6, bakit? May mga tenga sila, hindi sila makarinig. May mga ilong sila, hindi sila mga kaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila makahawak, mga katangan. May mga paa, ngunit hindi sila nangakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ito ang malupit, kaya itinuturo ito sa atin 115:8. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawa tumitiwala sa kanila. Ito, bakit itinuturo? Bakit ibinabangon sa atin ang Exodus, Kapitulo 20, versikulo 5, mga kapatid, ang ikalawang bahagi na ang wika, dadalawin ko ang kasalanan ng mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga gumawa ng ibang Diyos, ang mga naglingkod sa mga larawan, katulad ng mga anyo ng nasa langit, nasa lupa't nasa ilalim ng tubig, dadalawin ko ang kasalanan nila hanggang 3 at 4 na salin ng lahi. Bakit? Ito nga ang dahilan, itong pinaglingkuran ninyo, wala po itong kapangyarihan. May ilong, may mata, may tenga. Hindi naman makarinig. Hindi naman makaunawa. May kamay at paa, hindi naman makatakbo, hindi makahipo, hindi naman makapagligtas. At ang gumagawa sa kanila at naglilingkod sa kanila ay magiging gaya nila, magiging dumb. Para kayong mga tuod. Para kayong yung mga zombie. Mga kapatid at mga magulang. Wala kayong nalalama, wala kayong naiintindihan, you are the living dead. Kaya yan ang mangyayari sa mga, wag naman kayong magagalit, diretsuhin na natin. Hindi mabilang, sindami ng buhangin sa dagat na itatapon sa impyerno ayon sa Apokalipsis. Dahil sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan at mga larawan, hindi naman kayo maililigtas. Ang katunayan, pati yung mga papa sa Roma ninyo, yung mga kardinal ninyo, yung mga obispo ninyo, yung mga monsenyor ninyo, yung mga sugong anghel ninyo, sila man hindi nila maililigtas ang kanilang sarili. Mga tagapakinig. At sila nga unang itatapon sa impyerno. Ngayon, para ang ating mga anak at ang ating mga apo, hanggang 3 hanggang 4 na sali ng ating mga lahi, huwag ngang mapasama sa sumpa ng Diyos. Tulad nga sa Exodus 25, dinadalaw ang kasalanan natin hanggang sa kaapu-apuhan natin. Ano ba ang nais ng Diyos na maintindihan natin
na talagang pinakadahilan at ang buong sanglibutang ito ay nasa gitna nasa lundo ng kahapisan, tulad ng sinasabi sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 19, nalalaman natin na tayo ay mga anak ng Diyos at ang sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ba't nga nakahilig sa masama? Ang buong sanglibutan nasakop ng imperyo ng Roma, ng simbahang Katoliko at ng mga Protestante. Ang lahat, ang buong mundo, sumasamba sa mga larawan. Romanos 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Everybody is a transgressor of the law. Dahil nga sa pagsamba dyan sa mga ibang Diyos na iyan. Paano pinatutunayan ito? Ng mga banal na kasulatan na ang pagsagana ng katampalasanan at ang buong sanglibutan nasa kapighatian dahil nga sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Buksan natin ang paliwanag ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Roma. Unahin natin sa Kapitulo 1, versikulo 25, pababa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ano ba ang katotohanan ng Diyos? Walang laman, walang buto, espiritu. At sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang dapat sana sambahin, luwalhatiin, magpakaikailanman. Pinalitan nila kasi ng kasinungalingan 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhating tulad sa Diyos ni pinasalamatan man, kundi bagkos ginawang walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, ang mangmang nilang puso pinapagdilim. Kaya nga ang mga nagmamarunong, katakot-takot yung mga Katoliko, isang tambak ang mga marurunong na tao dyan. Ang nagmamarunong, naging mga mangmang sila. Pinalitan sapagkat pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Dahil dito, 1:24 ng Roma, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Hindi ko nababasahin, kaya nga ang daming lalaki sa lalaki, babae sa babae, nagpapakasal at saka nagsisipingan, karumal-dumal. Yan ang dahilan, dahil sumamba kayo sa mga larawan. At gaya nga ng nasusulat, 3:10 ng Roma, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas. Walang umuunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay nagsilhis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Ang kanilang lalamunan, naging isang libingang bukas. Kaya ngayon, pati mga leader ng gobyerno, kung magmura, kaliwat kanan, PUTA. Hindi ba niyo nakikita yan? Sumasamba sa larawan Ang kanilang lalamunan, naging isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. At 3:15 hanggang 18, ang kanilang mga paa matulin sa pagbububo ng dugo. Ayan. Kaya araw-araw, papuputol ko daliri ko kapag wala kayo napakinggan sa lahat ng bansa. Sa huling araw na ito, hindi lang sa Pilipinas, patay dito, patay dyan, kahit walang dahilan. Kagibaan at kahirapan. Ayan. Hindi ba nakikita natin sa buong lupa ngayon ang katakot-takot na problema? Kagibaan, kahirapan, ang nasa kanilang mga daan. 3:17 hanggang 18. Bakit? Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. 3:18. Bakit pa? Dahil walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata.
ito nga po ang siyang pinakapuno na dahilan kung bakit ang sanglibutang ito ay malapit ng matapos, malapit na ang kanyang kagibaan. Ang buong sanglibutan ay nasakop ng pagsamba sa larawan. Yun ang tinatawag nila na New World Order. Di ba ang leader dyan una na nga yung Papa sa Roma? O hindi ba? Sino mga kasama ng Papa sa Roma? Mga presidente, si Obama nandyan. Mga matataas na premier, mga wika nga, may mga matataas na katungkulan, pati yung mga spiritual leader, pati yung mga Indian sa bundok. O hindi ba pinakita yan? Na naroon pa sa harapan ng Batikano kasama yung mga leader ng mga Hindu, leader ng mga Indian, kung ano-anong matataas na posisyon sa relihiyon ng bawat bansa at mga relihiyon sa bawat dako sa lupa, na ang pinaka-leader nila si Satanas, hindi nila nalalaman yung Papa sa Roma, New World Order daw, para daw magkaroon ng kapayapaan. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Galit na galit nga ang Diyos na ang tao ay sumamba sa ibang Diyos. Yung leader ninyo nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya ito po ang napakagandang dahilan kung bakit ang buong sanglibutan nasakop po ng kadiliman, sapagkat dahil nga po tayong mga magulang, tayong mga tao sa buong sanglibutan, nagsisamba sa mga larawan, pati na ang ating mga anak nadamay sa sumpa sa atin, dinadalaw ko ang kasalanan ng mga magulang hanggang sa ika-3, ika-4 na sali ng lahi ng lahat ng mga napopuot sa akin. Hindi nyo nalalaman pag sumasamba kayo sa kay Mama Mary ninyo, kay Kalunsad, Lorenzo Ruiz, nagdagdag pa yung Papa sa Roma ninyo ng 2 pang santo na naman. Yun daw nakakita kay Mama Mary noong 1917. Sipin nyo kawalang hiyan yan? Saan kayo nakakita ng ginawa na niya ang kanyang sarili, nakahalili ng Diyos, tapos gagawa pa siya ng ibang Diyos-Diyosan? Saan mo may mababasa ka ba sa Biblia na ganyan? Mga kapatid, lahat po ng kadiliman, lahat po ng kasamaan, lahat po ng mga bagay na karumal-dumal sa Diyos, ginagawa ng mga relihiyon na katulad na niya, katulad ng simbahang Katoliko, ang ipinapayo sa atin, Apokalipsis 18:4, magsilabas tayo sa Kanya, bayan ko, ayon sa Diyos, para wag tayong madamay sa Kanyang mga sumpa. Umalis tayo dyan. Sa mga iglesyang ang pinaglilingkuran ay una, salapi, ginto, pila, at mga larawan na ginawa ng kamay ng tao. Kaya ang sanglibutan ay wawakasan na niya. Mga tagapakinig, manumbalik tayo sa Diyos. Mikas 3:7. Panahon pa ng inyong mga magulang, umalis na kayo, lumiko na kayo ng landas, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo. Ito po ang itinuro sa atin ng Panginoon sa Huwebes po ng gabing ito, at kung saan ang panunumbalikan natin, wala pong iba kung hindi ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nalalaman natin ang katotohanan, nalalaman natin ang daan. Ito nawa ang ipatnubay sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon, mga kapatid, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, ipaabot hanggang sa ating sariling mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan,
sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kapayapaan po nawa ang sumaating lahat, hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.